Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng kwentong puso. Ako po muli, si Clara, ang inyong kasama sa bawat pahina ng buhay, handang makinig at magbahagi ng mga kwentong minsan ay masakit pero laging may aral. Madalas nating marinig na ang pamilya ay sandalan sa oras ng dusa. Pero paano kung ang pamilyang dapat dumamay sa'yo, sila pa mismo ang dudurog sa natitira mong pag-asa? Handa na ba kayong pakinggan ang kwento ng isang inang inagawa ng lahat, maliban sa kanyang tapang? Huwag na huwag mong didikitan ang kabaong ng anak ko. Mamamatay tao. Malas ka. Ikaw ang pumatay kay Rafael. Halos mabali ang leeg ko sa lakas ng sampal na dumapo sa aking pisngi. Ang ingay ng paligid ay biglang namatay. Tanging ang matinis na ugong na lang sa aking tenga ang naririnig ko. At ang iyak ng sanggol na karga-karga ko. Napahawak ako ng mahigpit kay Maya. Muntik ko na siyang mabitawan. Ang lasa ng dugo ay humalo sa alat ng aking luha. Nakatayo sa harap ko si Doña Isabela, ang biyenan ko. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, parang apoy na gustong tupukin ang buong pagkatao ko. Ang kanyang kamay, na puno ng mamahaling singsing, ay nanginginig pa sa galit o baka sapot. Ma, hayaan niyo naman po akong magpaalam sa asawa ko. Garalgal kong pakiusap, pilit na lumuluhod kahit nanginginig ang mga tuhod ko. Kahit huling sulyap lang po kay Rafael. Wala kang karapatan, sigaw niya, at sa isang kumpas ng kamay niya, 2 malalaking security guard ang humablot sa magkabilang braso ko. Kaladkarin niyo ang babaeng yan palabas. Ibasura niyo kasama ng anak niya. Hindi dugo ng mga Alonso ang nananalaytay sa batang yan. Anak yan ng malas. Hindi ako makapanlaban. Paano ako lalaban? Yakap-yakap ko si Maya na nooy nag-uumpisa ng humagulgol dahil sa takot. Hila-hila ako ng mga gwardya na parang isang sako ng basura. Kinakaladkad palayo sa altar kung saan nakahimlay ang asawa ko. Nakita ko ang mga mata ng mga amiga ni Doña Isabela, ang mga business partners, ang mga kamag-anak. Walang gumalaw, walang tumulong. Lahat sila ay nakatingin lang sa akin nang may halong pandidiri at awa. Pero mas matimbang ang takot kay Doña Isabela. Ang dignidad ko bilang asawa, tinapakan sa harap nilang lahat. Rafael? Bulong ko sa hangin. Umaasang babangon siya mula sa kabaong para ipagtanggol kami, gaya ng dati. Pero nanatiling sarado ang puting kabaong, nanatiling tahimik ang mundo ko. Bago ako tuluyang maitulak sa labas ng malaking gate ng mansyon, naramdaman ko ang isang malamig na kamay na humawak sa braso ko. Si Carmen, ang kapatid ni Rafael na laging nakayuko, laging tahimik. Mabilis pa sa kidlat, may isiniksik siya sa gilid ng lampin ni Maya. Umalis ka na, Ate Lira. Bulong niya. Ang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Ang mga mata niya ay puno ng takot habang sumusulyap sa kanyang ina. Patawad. Patawad. Bago ko pa siya matanong, itinulak na ako ng malakas ng guard. Bumagsak ako sa sementadong kalsada. Ang tuhod ko ang sumalo sa bigat namin ni Maya. Masakit, pero wala nang masasakit pa sa pagsasara ng dambuhalang bakal na gate sa harap ng mukha ko. At doon, kasabay ng pagsara ng pinto ng tahanang akala ko'y sa akin din, bumuhos ang malakas na ulan. Wala akong payong, wala akong dalang bag. Tanging ang suot kong itim na damit at ang sanggol na umiiyak sa dibdib ko. Basang-basa na kami sa loob lang ng ilang segundo. Ang malamig na hangin ng bagyo ay parang mga karayom na tumutusok sa balat ko. Dali-dali kong tinanggal ang itim na belo sa ulo ko at ibinalot ito kay Maya. Tahan na, anak! Tahan na! Bulong ko, habang ang luha ko ay nakikisabay sa ulan. Nandito si nanay. Hindi kita pababayaan kahit tayong 2 na lang. Tumingin ako sa paligid. Madilim ang kalsada ng eksklusibong subdivision na ito. Walang taxi, walang tricycle,
Walang masisilungan. Nanginginig ako sa ginaw, pero mas nanginginig ako sa galit. Sa loob ng gate na yon, nandoon ang katawan ng asawa ko. Nandoon ang hustisya na ipinagkait sa akin. Sinusumpa ko, Rafael, sabi ko sa hangin, habang yakap ang anak nating nanginginig na rin sa lamig. Babalik kami, at sa pagbabalik namin, hindi na ako ang lira na kaya nilang tapakan. Sa dilim ng gabi, sa gitna ng unos, nagsimula akong maglakad. Isang hakbang palayo sa nakaraan, isang hakbang papunta sa kawalan. Ang biyahe pabalik ng Pangasinan, ang pinakamahabang biyahe ng buhay ko. Hindi dahil sa layo, kundi dahil sa bigat na dala ko. Sa loob ng siksikang bus, habang tumutulo ang tubig mula sa basa kong buhok, yakap-yakap ko si Maya na mahimbing nang natutulog. Buti na lang nakatulog siya dahil wala akong maipapakain sa kanya kung magising siya at maghanap ng gatas. Binilang ko ang barya sa bulsa ko. Ito lang ang natira sa allowance na ibinigay ni Rafael noong nakaraang linggo. Sapat lang para sa pamasahe at ilang pakete ng gatas. Pagkatapos nito, hindi ko na alam. Pagbaba ko sa aming barangay, ramdam ko agad ang mga mata na nakatingin sa akin. 4:00 pa lang ng hapon, pero parang ang dilim na ng paligid. Si Lira ba yan? Yung nag-asawa ng mayaman sa Manila? Bakit ganyan ang itsura? Parang basahan. Balita ko na matay daw ang asawa. Pinalayas yata. Rinig na rinig ko ang bulungan ng mga kapitbahay sa tindahan. Ang sakit. Parang tinutunaw ako ng hiya. Dati, umalis ako dito na punong-puno ng pangarap. Ngayon, bumalik ako na parang isang talunang aso. Bitbit ang anak na walang kinabukasan. Pumasok ako sa luma naming bahay. Ang amoy ng alikabok at luma, amoy dagat at kahoy na inaanay ang sumalubong sa akin. Walang nagbago. Ang lumang papag ni tatay, ang altar na may maalikabok na Santo Niño, at ang sirang bintana na tinatakpan lang ng plywood. Inilapag ko si Maya sa papag. Doon, sa katahimikan ng bahay na kinalakihan ko, bumigay ang mga tuhod ko. Napaupo ako sa sahig na semento at humagulgol. Wala na si Rafael. Wala na ang buhay na binuo namin. Tao po. Lira? Nagulat ako sa boses mula sa pinto. Si Aling Marites, ang kapitbahay naming laging nauuna sa balita. May dala siyang mangkok na umuusok pa. Akmang tatayo ako para magtago sana. Ayokong makita niya akong ganito. Pero pumasok na siya agad. Inilapag niya ang mangkok sa mesa. Arroz caldo, mainit, mabango. Kumain ka muna, sabi niya. Ang boses ay hindi matinis gaya ng inaasahan ko, kundi malumanay. Nakita kitang bumaba ng bus. Alam kong wala kang kain. Lumapit siya at tinapik ang balikat ko. Huwag kang mahiya, Ineng. Ang damo, kahit tapakan, bumabangon pa rin. Kumain ka. Masama sa gatas ng ina ang luha. Baka sumakit ang tiyan ng bata. Doon ako tuluyang napaiyak. Sa mansyon ng mga Alonzo, puro ginto at marmol, pero malamig pa sa yelo ang trato sa akin. Dito, sa bahay na pawid at semento, may init na hindi nabibili ng pera. Nang makaalis si Aling Marites, pinilit kong kumain. Para kay Maya, para kay Rafael. Habang nagpapahinga, naalala ko ang isiniksik ni Carmen sa lampin ni Maya. Kinuha ko ang gusot-gusot na sobre. Basa pa ito ng kaunti dahil sa ulan. Dahan-dahan ko itong binuksan. Walang pera, walang tseke. Ang laman lang ay isang maliit na piraso ng papel. May nakasulat na isang phone number. At sa ilalim nito, ang sulat kamay ni Carmen na pamilyar sa akin. Alam niya ang mangyayari. Tumawag ka. Kumabog ang dibdib ko. Alam ni Rafael. Alam niyang mamamatay siya. Nanginginig ang mga daliri ko habang dinadampot ang cellphone ko. Ang luma at basag na cellphone na tanging natira sa akin. Inidial ko ang numero. Ring. The number you have dialed is not in service. Please check the number and dial again. Binaba ko at sinubukan ulit.
Paulit-ulit. The number you have dialed. Napaupo ako sa sahig. Hawak ang ulo ko. Niloloko lang ba ako ni Carmen? Pinaglalaruan ba nila ako hanggang sa huli? Gusto kong isipin na kakampi ko siya, pero Alonzo pa rin siya. Bakit? Bakit niyo ba ako pinapahirapan ng ganito? Bulong ko sa kawalan. Biglang, kring! Kring! Napatalon ako sa gulat. Hindi ang cellphone ko ang tumutunog. Ang tunog ay nanggagaling sa ilalim ng lumang cabinet ni tatay, sa sulok ng kwarto na puno ng sapot ng gagamba. Kring! Imposible. Ang landline na yon, 5 taon ng putol. Dahan-dahan akong lumapit. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. Parang may kung anong puwersa na humihila sa akin palapit. Hinawi ko ang mga lumang dyaryo at damit. Nandoon ang lumang telepono ni tatay. Pula, luma, maalikabok, at umiilaw ito. Sinagot ko ang tawag. Ang kamay ko ay nanginginig na parang dahon. Ha, hello? Walang sumagot. Puro static lang. Hello? Sino to? Mula sa kabilang linya sa gitna ng ugong at static, narinig ko ang isang boses. Isang boses na akala ko'y hindi ko na maririnig kailanman. Boses na nagpatindig ng balahibo ko sa buong katawan. Mahal. Ang boses ni Rafael. Rafael? Nanginginig ang boses ko. Mahigpit ang hawak ko sa receiver. Halos mabaon ang mga kuko ko sa lumang plastic. Inasahan kong sasagot siya. Tatanungin kung ayos lang kami ni Maya. Gaya ng dati niyang ginagawa kapag tumatawag siya mula sa opisina. Pero walang sagot. Sa halip, narinig ko ang isang mahabang buntong hininga mula sa kabilang linya at nagsalita siyang muli. Hindi ito pakikipag-usap. Ito ay isang mensahe. Lira, mahal ko. Kung naririnig mo to, ibig sabihin, wala na ako. Ibig sabihin, nagtagumpay na sila. Nanigas ang buong katawan ko. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang boses niya. Pagod na pagod. Puno ng takot na hindi niya kailanman ipinakita sa akin nung nabubuhay siya. Makinig kang mabuti. Wala tayong oras. Patuloy ng boses ni Rafael. Ang static ay humahalo sa kanyang mga salita. Ang aksidente. Hindi yun aksidente. Alam kong may ginawa si Mama sa preno ng sasakyan. Alam ko, Lira. Napaupo ako sa sahig. Ang mga tuhod ko ay parang naging tubig. Alam niya. Pero kailangan kong sumakay. Basag na ang boses niya sa recording. Dahil ikaw ang gagamit ng kotse na yon para dalhin si Maya sa doktor. Mas mabuti nang ako kaysa kayo ng anak natin. Napatakip ako ng bibig para pigilan ang hiyaw na gustong kumawala sa dibdib ko. Rafael, sinakripisyo mo ang sarili mo para sa amin. Akala ko ay malas ako. Akala ko ay kasalanan ko. Pero ang totoo, niligtas niya kami mula sa sarili niyang ina. Lira, hindi ka ligtas. Hindi titigil si Mama hanggat hindi kayo nawawala ni Maya. Kailangan mong maging matapang. Mas matapang kaysa sa inaakala mo. May kung anong kaluskos sa background ng recording. Parang nagmamadali siya. Nasa kay Mr. Bear ang susi. Hanapin mo si Mr. Bear. At pag nakuha mo na, hanapin mo ang tindero ng buko. Si Mang Elias. Siya lang ang pagkatiwalaan mo. Siya lang. Biglang naputol ang linya. Tuot, tuot, tut. Katahimikan. Nakabibinging katahimikan ang bumalot sa lumang bahay. Dali-dali kong binaligtad ang telepono. Doon ko nakita ang isang battery pack na nakatape sa ilalim. May maliit na timer. Hindi ito himala. Ito ay huling habilin ng isang amang gustong protektahan ang kanyang mag-ina kahit nasa kabilang buhay na. Mr. Bear, napalingon ako sa papag kung saan natutulog si Maya. Yakap-yakap niya ang isang lumang teddy bear na may punit sa tenga. Iyon ang huling regalo ni Rafael bago siya nawala. Gumapang ako, palapit sa anak ko. Dahan-dahan kong kinuha ang oso mula sa yakap ni Maya. Tulog na tulog ang anak ko, ang payapa ng mukha. Walang kamuwang-muwang na.
Ang huling regalo ng tatay niya ay kailangan kong sirain ngayon. Patawad anak, bulong ko. Ang luha ay tumutulo sa balahibo ng laruan. Patawad Rafael. Kumuha ako ng maliit na gunting. Nanginginig ang kamay ko habang hinihiwa ang tahi sa likod ni Mr. Bear. Bawat pagputol ng sinulid ay parang pagputol din sa huling alaala ng normal naming buhay. Kinapa ko ang loob. Bulak, foam, malambot. Hanggang sa naramdaman ng mga daliri ko ang isang maliit at matigas na bagay sa bandang tiyan ng oso. Hinugot ko ito. Isang maliit na plastic container, yung lalagyan ng laruan sa loob ng tsokolate. Binuksan ko ito. Isang maliit na susi at isang memory card. Napahawak ako sa bibig ko. Totoo nga, hindi lang ito panaginip. May iniwan si Rafael. Mang Elias, bulong ko sa sarili ko. Ang tindero ng buko? Yung matandang laging nakangiti sa kanto ng palengke? Yung laging nagbibigay ng libreng sabaw ng buko kay tatay nung nabubuhay pa siya? Paanong naging susi siya sa lahat ng ito? Tumingin ako sa labas. Madilim na. Humuhupa na ang bagyo, pero maputik pa rin ang daan. Delikado lumabas. Pero mas delikado kung mananatili ako dito nang walang alam. Kung alam ni Doña Isabela na buhay pa ako, baka papunta na sila dito. Kinuha ko ang payong. Binalot ko si Maya ng kumot at dahan-dahang inihiga ulit sa papag. Hinalikan ko siya sa noo. Babalik si nanay. Saglit lang. Tumakbo ako palabas. Ang putik ay tumatalsik sa binti ko. Ang hangin ay malamig, humahampas sa mukha ko, pero hindi ko ito alintana. Ang nasa isip ko lang ay ang boses ni Rafael. Siya lang ang pagkatiwalaan mo. Narating ko ang dulo ng barangay kung saan nakatayo ang barong-barong ni Mang Elias. Hiwalay ito sa ibang bahay, malapit sa bakawan. Walang ilaw. Tahimik. Dahan-dahan akong lumapit. Ang puso ko ay kumakatok sa dibdib ko sa sobrang kaba. Sumilip ako sa butas ng sawali na dingding. Inasahan kong makikita ko siyang natutulog sa banig. O kaya ay naglilinis ng itakpang buko. Pero napaurong ako sa nakita ko. Sa liwanag ng isang gasera, nakaupo si Mang Elias sa harap ng mesa. Hindi siya nakangiti. Ang mukha niya ay seryoso, matigas, puno ng pilat na hindi ko napapansin dati dahil sa sombrero niya. At sa kamay niya, hindi itak ang hawak niya. Isang itim at makintab na baril. Masinsinan niya itong pinupunasan ng langis. Ang mga galaw niya ay mabilis, sanay, at profesional. Hindi galaw ng isang tindero ng buko, galaw ng isang sundalo. Napahawak ako sa dibdib ko. Ito ba ang taong dapat kong pagkatiwalaan? O ito ang taong papatay sa akin? Sa sobrang gulat, napaatras ako at natapakan ko ang isang tuyong sanga ng kahoy. Ang tunog ng pagbali ng sanga ay parang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Sa isang iglap, lumingon si Mang Elias. Ang baril ay nakatutok na agad sa direksyon ko, sa butas ng dingding kung saan ako nakasilip. Ang mga mata niya ay parang mata ng agila. Sino yan? Ang sigaw niya, boses na puno ng awtoridad at banta. Napako ako sa kinatatayuan ko. Nakatutok ang baril sa mukha ko sa kabila ng manipis na dingding. Wag po, ako to, si Lira. Napapikit ako ng mariin, hinihintay ang putok ng baril. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Naramdaman ko ang malamig na pawis sa likod ko. Pero walang putok na dumating. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Nakababa na ang baril ni Mang Elias, pero ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas. Nagmamasid sa dilim sa likuran ko. Mabilis siyang lumapit, hinablot ang braso ko, at hinila ako papasok sa loob ng kanyang barong-barong. May sumunod ba sa'yo? Tanong niya. Ang boses niya ay hindi na ang boses ng masayahing tindero. Ito ay boses ng isang taong sanay mag-utos. Wala po. Tumakbo lang ako. Sagot ko. Hiniahabol ang hininga ko. Mang Elias, bakit? Bakit may baril kayo? Sabi ni Rafael,
Alam ko kung anong sinabi ni Senyorito Rafael. Putol niya sa akin. Isinara niya ang pinto at ibinandado ito ng 3 beses gamit ang mabibigat na trangka. Ang tanong, nakuha mo ba ang susi? Nanginginig kong inilabas ang maliit na susi na nakuha ko kay Mr. Bear. Pagkakita niya sa susi, bumuntong hininga siya ng malalim. Ang higpit ng kanyang balikat ay lumuwag ng kaunti. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa na parang ngayon lang niya ako nakilala ng lubusan. Patawarin mo ako sa baril, Silira, sabi niya. Mas mahinahon na ngayon. Sa mundong ginagalawan natin, ang pagiging handa ay ang tanging paraan para mabuhay. Pumunta siya sa sulok ng kubo sa ilalim ng isang lumang banig. Hinawi niya ito at may hinilang isang hawakan sa sahig na kahoy. Bumukas ang isang lagusan pababa. Nanlaki ang mata ko. Sa ilalim ng sira-sirang bahay na ito, may sementadong kwarto. Sumunod ka, utos niya. Wala akong nagawa, kundi sumunod. Pagbaba namin, bumungad sa akin ang isang maliit na kwarto na puno ng mga monitor, dokumento, at isang malaking metal na kahade, yero. Hindi ito bahay ng mahirap. Ito ay isang headquarters. Mang Elias, sino po ba talaga kayo? Hinarap niya ako. Ang tingin niya ay diretso at seryoso. Hindi ako tindero ng buko, Lira. Ako si Elias. Sa loob ng 3 dekada, ako ang chief security at kanang kamay ni Don Vicente Monteverde. Monteverde? Ang sikat na bilyonaryo na namatay sa Switzerland noong nakaraang buwan? Napabalita yon sa TV. Anong kinalaman ko sa kanya? Naguguluhan kong tanong. Isda lang ang tinda ni tatay. Mahirap lang kami. Umiling si Elias. Kinuha niya ang susi sa kamay ko at ginamit ito para buksan ang kahadeyero. Mula rito, inilabas niya ang isang lumang litrato at isang makapal na folder. Inabot niya sa akin ang litrato. Isang itim at puting larawan. Isang matandang lalaki na kamukha ni Don Vicente at isang batang lalaki na nakasakay sa balikat nito. Napahawak ako sa bibig ko. Ang batang lalaki. Kilalang kilala ko ang nangiting yan. Si tatay. Bulong ko. Ang tatay mo ay si Gabriel Monteverde, ang nag-iisang anak ni Don Vicente na tumakas dahil sa gulo ng pamilya at politika ng negosyo. Pinili niyang mamuhay ng simple para protektahan ka. Bumagsak ang luha ko sa litrato. Buong buhay ko, akala ko wala kaming halaga. Akala ko kaya kami inaapi ni na Doña Isabela ay dahil basura lang kami. Kaya ka pinakasalan ni Rafael. Pagpapatuloy ni Elias. Alam niya kung sino ka talaga bago ka pa niya ligawan. Pero minahal ka niya ng totoo, Lira. Kaya itinago niya ang sekreto hanggang sa huli. Dahil alam niyang kapag nalaman ni Doña Isabela na ikaw ang tagapagmana ng Monteverde Holdings, papatayin ka niya bago mo pa makuha ang mana mo. Napaupo ako sa isang monoblock chair. Ang bigat. Sobrang bigat ng katotohanan. Ang asawa ko. Dinala niya ang lahat ng bigat na ito ng mag-isa. Iniabot sa akin ni Elias ang folder. Ito ang last will and testament ni Don Vicente. Lahat, Lira. Ang mga kumpanya, ang mga lupain, ang bilyon-bilyong pisong assets. Lahat ay nakapangalan sa'yo. Ikaw ang Monteverde. Tiningnan ko ang mga papel. Ang daming zero. Ang daming legal terms. Nakakahilo. Biglang lumuhod si Mang Elias sa harap ko. Ang matandang lalaki na kinakatakutan ko kanina dahil sa baril, ngayon ay nakayuko sa paanan ko. Hawak ang aking kamay at idinikit ito sa kanyang noo. Ang pagmamano ng respeto. Ikaw ang senyora ko ngayon. Ang buhay ko ay nasa sa inyo. Gaya ng pag-aalay ko ng buhay ko sa lolo at tatay mo. Tumulo ang luha ko, pero hindi dahil sa saya, kundi dahil sa takot. Mang Elias, ayoko nito. Hikbi ko. Gusto ko lang ng simpleng buhay. Gusto ko lang palakihin si Maya ng payapa. Tumayo si Elias.
Ang mukha niya ay bumalik sa pagiging seryoso. May kinuha siya sa ibabaw ng mesa. 2 plane ticket at isang pasaporte. May 2 kang pagpipilian, Lira. Ito ang tiket papuntang probinsya sa Visayas. May bahay at lupa na nakahanda doon. Pwede kang magtago, mamuhay ng tahimik, at kalimutan ang lahat ng ito. Ligtas si Maya. Tiningnan ko ang tiket. Kaligtasan, katahimikan. O, inilapag niya sa mesa ang isang maliit na kahon na naglalaman ng singsing na may tatak ng Monteverde. Kukunin mo ang nararapat sa'yo. Babalik tayo sa Manila. Aangkinin mo ang kapangyarihan mo at gagamitin mo yon para durugin ang mga Alonso at bigyan ng hustisya si Rafael. Katahimikan. Tanging ang ugong ng aircon sa ilalim ng lupa ang naririnig. Tiningnan ko ang tiket. Tiningnan ko ang singsing. Naalala ko ang sampal ni Doña Isabela. Ang ulan. Ang pinto na isinara sa mukha namin. Ang boses ni Rafael sa telepono. Puno ng sakripisyo. Anak yan ng malas. Kung tatakas ako, habang buhay na malas ang tingin nila kay Maya. Habang buhay kaming magtatago. Dahan-dahan, inabot ko ang kamay ko. Hindi sa tiket. Kinuha ko ang singsing. Mabigat ito. Malamig. Pero nang isuot ko ito sa daliri ko, parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Tumingin ako kay Elias. Pinunasan ko ang huling luha sa pisngi ko. Wala nang puwang para sa yaking Lira. Turuan mo ako, Elias, matigas kong sabi. Turuan mo akong lumaban. Turuan mo akong maging Monteverde. 6 na buwan. 6 na buwan ng pagtatago. 6 na buwan ng pag-aaral. 6 na buwan ng pagpatay sa dating Lira. Chin up, senyora. Ang Monteverde, hindi yumuyuko kahit kanino. Ang boses ni Elias ay matigas, walang awa. Paulit-ulit niya akong pinapalakad sa mahabang pasilyo ng safe house gamit ang 4-inch stiletto heels. Namamagana ang mga paa ko. May mga paltos na pumutok at nagdugo, humahalo sa makintab na sahig. Pero hindi ako pwedeng huminto. Masakit, Elias. Reklamo ko. Napapangiwi sa bawat hakbang. Mas masakit ang mawalan ng asawa at anak, Lira. Pipiliin mo ba ang sakit ng paa o ang sakit ng pagkatalo? Napatahimik ako. Tama siya. Ang sakit na ito ay walang binatbat sa sakit noong gabing iyon. Inayos ko ang tayo ko. Tinaas ko ang noo ko. Humakbang ako ulit. Click! 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 Tunog ng kapangyarihan. Sa loob ng 6 na buwan, hindi lang paglalakad ang inaral ko. Inaral ko ang stock market, corporate law, at ang bawat baho ng mga Alonzo. Binasa ko ang lahat ng files na nakuha ni Elias. Alam ko na kung saan sila nagtatago ng pera. Alam ko na kung sino ang mga dummy directors nila. Pero ang pinakamahirap na parte ng paghahanda ay hindi ang pag-aaral, kundi ang pamamaalam. Naalala ko nung 1 linggo. Ang araw na kailangan kong ilayo si Maya. Dinala namin siya sa isang private villa sa Cebu. Bantay sarado ng mga dating tauhan ni Don Vicente. Ligtas siya doon, malayo sa gulo ng Manila. Pero parang pinipiga ang puso ko habang inaabot ko siya sa kanyang yaya. Iyak ni Maya, inaabot ang kamay ko. Gusto ko siyang takbuhin. Gusto ko siyang yakapin at wag nang umalis. Pero nakita ko si Elias sa gilid, umiling. Para sa kanya ito. Babalik si Mami, anak. Pangako, babalik ako na kaya nakitang protektahan sa kahit sino. Tumalikod ako habang umiiyak ang anak ko. Yun ang huling beses na umiyak ako. Iniwan ko ang luha ko sa Cebu. Ang bumalik sa Manila ay hindi na si Lira na iyakin. Sa mansyon ng mga Alonzo sa Makati, sino na naman ang nagpadala nito? Sigaw ni Doña Isabela. Inihagis niya ang isang buke ng mga bulaklak sa sahig, puting chrysanthemum, mga bulaklak ng patay. Wala pong nakalagay na pangalan, senyora. Nanginginig na sagot ng katulungay. Ito na ang pang-7 araw. Araw-araw, may dumarating na bulaklak ng patay. Walang card, walang mensahe.
Ang amoy ng bulaklak ay humahalo sa amoy ng takot ni Isabela. Si Carmen! Si Carmen ang may gawa nito, no? Baling niya sa anak niyang nasa sulok, nagpupunas ng vase. Mama, wala po akong alam. Sagot ni Carmen, nakayuko. Wala kang kwenta. Pareho kayo ng kapatid mo, mga traidor. Hindi alam ni Isabela, ang mga bulaklak ay hindi banta. Ito ay countdown. Monteverde Holdings Boardroom, Makati City. Ang boardroom ay puno ng usok ng sigarilyo at bulungan ng mga matatandang lalaki na nakasuit. Ito ang araw ng emergency board meeting. Ang agenda, ang hostile takeover ng mga Alonzo sa ilang assets ng Monteverde. Nasa gitna si Doña Isabela, nakaupo sa pwesto ng chairman kahit wala naman siyang karapatan. Confident siya. Akala niya, dahil patay na si Don Vicente at walang nagpapakilalang tagapagmana, makukuha na niya ang kumpanya. Gentlemen, simula ni Isabela, nakangiti ng matamis. Since vacant ang posisyon ng chairman at ang Alonzo Group ang may pinakamalaking shares ngayon, I propose na ituloy na natin ang merger. Nagtinginan ang mga board members. Walang kumibo. Takot sila sa kanya. Kung walang tututol, itataas na sana niya ang gavel. Blag! Bumukas ng malakas ang double doors ng boardroom. Lahat ng ulo ay napalingon. Pumasok si Elias, nakasuit at shades. At sa likod niya, pumasok ako. Hindi na ako nakasuot ng duster o lumang t-shirt. Suot ko ang isang sharp, tailored white suit na nagpapatingkad sa bago kong gupit. Isang bob cut na matapang at moderno. Ang labi ko ay kasing pula ng dugo. Ang mga mata ko ay nakatago sa likod ng designer sunglasses. Ang tunog ng takong ko ay parang martilyo na dumudurog sa sahig. Click, click, click. Dire-diretso akong naglakad papunta sa kabisera ng mesa sa tapat ni Doña Isabela. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Namutla siya. Parang nakakita siya ng multo. Leilira? Bulong niya, hindi makapaniwala. Dahan-dahan kong tinanggal ang sunglasses ko. Tinitigan ko siya. Wala nang takot. Wala nang hiya. Ang nakikita niya ay hindi ang manugang na pinalayas niya. Ang nakikita niya ay ang may-ari ng upuang inuupuan niya. Excuse me, sabi ko. Ang boses ko ay malamig. Puno ng English accent na pinaghirapan kong aralin. You are sitting on my chair. Natahimik ang buong kwarto. Who are you? Tanong ng isang board member. Iminustra ko si Elias. Inilapag niya ang makapal na folder ng Last Will and Testament sa gitna ng mesa. Humarap ako sa kanilang lahat. Tinaas ko ang kamay ko para ipakita ang sing-sing, ang Monteverde signet ring. I am Bella Monteverde, the sole heir of Don Vicente, and from this day forward, tumingin ako ng diretso sa mata ni Isabela na nanginginig na sa galit at gulat. Ako na ang masusunod. Imposible! Bumulaslas ang tawa ni Doña Isabela. Isang tawa na pilit, puno ng kaba. Tumayo siya at dinuro ako sa mukha. Huwag kayong maniwala sa babaeng yan. Siya si Lira, ang dating tindera ng isda na pinalayas ko. Ang kriminal na pumatay sa anak ko. Hindi ako kumurap. Hindi ako gumalaw. Nanatili akong nakatayo, matuwid ang likod, habang ang mga board members ay nagbubulungan. Doña Isabela, malumanay ngunit mariin kong sabi, ang Lira na sinasabi mo ay patay na. Ako si Bella. At kung patuloy kang gagawa ng iskandalo sa boardroom ko, ipapadampot kita sa security palabas. Boardroom mo? Nanlaki ang mga mata niya. Ang kapal ng mukha. Humarap ako sa mga board members. Gentlemen, I have reviewed the proposal for the Alonzo Monteverde Resort Project. Inihagis ko ang folder sa mesa. It's garbage. It's a front for money laundering. At bilang majority shareholder, I am exercising my veto power. Rejected? Napasinghap ang lahat. Ito ang pet project ni Isabela, ang kaba ng yaman niya. At winasak ko ito sa isang salita.
Namula ang mukha ni Isabela. Halos pumutok ang ugat sa leeg niya. Pero dahil matalino siya, alam niyang talo siya sa butuhan ngayon. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang brooch at ngumiti. Isang ngangiting puno ng lason. "Well then, Miss Bella," sarkastiko niyang sabi. "Welcome to the family. Since nandito ka na rin lang, bakit hindi tayo magkape? Let's get to know each other better." Alam ko ang laro niya. Sinusubukan niya ako. "My pleasure," sagot ko. Sa private lounge ng opisina, kaming dalawa lang at si Carmen na tahimik na nagsisilbi. Nakita ko si Carmen, pumayat siya lalo. Ang daming pasa sa braso na pilit niyang tinatakpan ng mahabang manggas. Gusto ko siyang yakapin pero hindi pwede. Kailangan kong maging bato. "Coffee," utos ni Isabela kay Carmen. "Black, walang asukal, walang cream." Tumingin siya sa akin ng makahulugan. "Alam mo ba, Bella, ang dating asawa ng anak ko, si Lyra. Hate na hate niya ang kape. Nasusuka siya sa pait. Mahina kasi ang sikmura niya. Pangmahirap lang ang kaya niya, yung matatamis na palamig." Inilapag ni Carmen ang tasa ng kape sa harap ko. Ang itim, ang tapang ng amoy. Totoo ang sinabi ni Isabela. Dati, hindi ko kaya ang lasa nito. "Drink up," hamon ni Isabela. "Or are you allergic?" Tinitigan ko ang tasa. Ito ang test niya. Kung hindi ko iinumin, kumpirmado ang hinala niya. Dahan-dahan kong inangat ang tasa. Ang init nito ay tumatagos sa palad ko. Tumingin ako sa mata ni Isabela at sa isang lagok, ininom ko ang mapait at mainit na kape. Gusto kong iluwa, gusto kong masuka, pero nilunok ko ito kasabay ng puot ko. Ibinaba ko ang tasa ng walang kalansing. Ngumiti ako. "Excellent blend," sabi ko. "Gusto ko ang pait. It keeps me awake." It reminds me of enemies. Nawala ang nangiti ni Isabela. Bigot. Habang inaabot ko ang tissue para punasan ang labi ko, nahagip ng mata ni Carmen ang kanang kamay ko. Nanlaki ang mga mata ni Carmen. Nakatitig siya sa gilid ng palad ko. May maliit na peklat doon. Isang paso mula sa mantika noong ipagluto ko si Rafael ng pritong isda. 5 taon na ang nakakaraan. Si Carmen mismo ang naggamot nito noon. Nagkatinginan kami ni Carmen. Nakita ko ang takot sa mata niya, pero nakita ko rin ang pagkilala. Alam na niya. Mabilis siyang umiwas ng tingin at kinuha ang mga tasa. "Excuse me po," bulong niya at dali-daling lumabas. Tumayo na rin ako. "I have to go, Doña Isabela. Marami pa akong lilinisin sa kumpanyang ito. Masyado na kasing madumi." Pagtalikod ko, narinig ko ang pagkabasag ng isang vase. Nagwawala na siya. Lumabas ako ng kwarto at pumasok sa elevator. Pagkasara ng pinto, napahawak ako sa tiyan ko. Gusto kong sumuka. Ang pait ng kape. Ang bigat ng hangin kasama ang babaeng pumatay sa asawa ko. Pero sa loob ng opisina, hindi lang vase ang binasag ni Isabela. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mukha niya ay demonyong-demonyo na. "Chief," sabi niya sa kausap sa telepono. Yung babaeng nagpakilalang Bella Monteverde. I don't care kung sino siya. I don't care kung apo siya ng Santo Papa. Gusto kong mawala siya. Iligpit niyo siya. Ngayon din. Hindi ako makahinga. Nasa kitchen sink ako, naguhugas ng mga platong ginamit ni Mama at ng mga amiga niya. Pero ang isip ko ay nasa boardroom kanina. Nasa kamay ni Bella. Nasa peklat. Pikit mata kong inalala ang nakaraan. 5 taon na ang nakalilipas. Nagprito si Ate Lyra ng isda. Tumalsik ang mantika. Ako ang kumuha ng aloe vera sa hardin. Ako ang nagpahid. Ako ang nakakaalam. Buhay siya. Bulong ko sa sarili ko habang tumutulo ang luha ko sa tubig na may sabon. Buhay si Ate Lyra. Masaya ako.
Sobrang saya ko na buhay siya. Pero kasabay noon ang takot. Kung alam ni Mama, kung nalaman ni Mama na buhay siya, hindi siya titigil hanggat hindi ito napapatay. Vibrate. Umilaw ang cellphone ko na nakapatong sa counter. Isang unknown number. Kinabahan ako. Dahan-dahan kong pinunasan ang kamay ko at kinuha ang phone. Binuksan ko ang message. Alam kong kilala mo ako, Carmen. At alam kong hindi ka masama. Tulungan mo akong bigyan ng hustisya si Kuya Rafi mo. B, napabitaw ako sa phone. Muntik na itong mahulog sa tiles. Siya nga. Tumingin ako sa paligid. Wala si Mama. Nasa kwarto ito, kausap ang abogado, sumisigaw dahil sa nangyari sa meeting. Ito na ang pagkakataon ko. Ito na ang chance ko para bumawi kay Kuya. Sa loob ng 5 taon, naging sunod-sunuran ako. Naging anino sa sarili kong pamamahay. Pinanood ko kung paano sirain ni Mama ang pamilya ni Kuya. Tumahimik ako dahil sa takot. Pero ngayon, nandito na si Ate Lira. Lumaban siya. Tumakbo ako paakyat sa 2nd floor. Hindi sa kwarto ko, kundi sa lumang study room ni Kuya Rafael. Ginawa na itong bodega ni Mama. Tambakan ng mga kalat na ayaw niyang makita. Binuksan ko ang pinto. Amoy alikabok. Amoy luma. Hinalughog ko ang mga lumang kahon. Hinahanap ko ang black notebook. Alam ko ang tungkol dito dahil minsan, noong lasing si Mama, nagyabang siya sa akin. Sabi niya, hawak ko ang leeg ng kuya mo. Nasa akin ang lahat ng ebidensya niya. Saan niya tinago? Saan? Napatingin ako sa lumang painting ng pamilya Alonzo na nakasabit sa dingding. Si Papa, si Mama, si Kuya. At ako na nakatayo sa likod, parang saling pusa. Binaba ko ang painting. At doon, sa likod ng frame, may nakatape na isang itim na notebook. Nanginginig kong kinuha ito. Binuksan ko sa huling pahina na may sulat. Sulat kamay ni Kuya Rafael. Hulyo 18, nalaman ko na ang plano ni Mama. Gusto niyang ipapatay si Lira para makuha ang insurance at ang custodial rights kay Maya. Inutusan niya ang mekaniko na galawin ang preno ng sasakyan na gagamitin ni Lira bukas. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Ako ang gagamit ng sasakyan. Kung may mawawala, ako na lang. Patawarin mo ako, Lira. Mahal na mahal kita. Napahagulgol ako. Napaluhod ako sa sahig habang yakap ang notebook. Hindi aksidente. Hindi malas si Ate Lira. Sinadya ni Mama. At alam ni Kuya, nagpakamatay si Kuya para iligtas ang mag-ina niya. Demonyo ka, Mama. Bulong ko. Demonyo ka. Kinuha ko ang cellphone ko. Kailangan kong picturan ito. Kailangan kong ipadala kay Ate Lira. Inayos ko ang notebook. Itinutok ko ang camera. Click! Ang tunog ng shutter ng camera ay parang kulog sa tahimik na kwarto. At kasunod noon, ang pagbukas ng pinto. Nilingon ko ang pinto. Nakatayo doon si Doña Isabela. Ang mukha niya ay hindi maipinta sa galit. Nakatingin siya sa akin. Tapos sa notebook na hawak ko. Tapos sa cellphone ko. Anong ginagawa mo? Bulong niya. Pero ang boses ay parang yelo. Mabilis akong tumayo. Tinatago ang notebook sa likod ko. Mama, naglilinis lang po. Lumapit siya ng mabilis. Hinablot niya ang buhok ko. Aray! Mama, nasasaktan ako. Traidor! Sigaw niya. Akala mo hindi ko alam. Nakikipagkampihan ka sa babaeng iyon. Sa impostora na yon? Hinablot niya ang notebook sa kamay ko at ang cellphone ko. Ibinato niya ang cellphone ko sa pader. Nagkawatak-watak ito. Wala na. Hindi ko na-send ang picture. Mama, tama na. Nabasa ko ang sulat ni Kuya. Kayo ang pumatay sa kanya. Kayo ang pumatay sa sarili ninyong anak. Sigaw ko. Sa unang pagkakataon ay lumaban ako. Natigilan siya. Isang segundo ng gulat. Tapos, isang malakas na sampal ang dumapos sa mukha ko. Masakit. Mas masakit pa sa pisikal na sakit ang katotohanang
kaya niya akong saktan ng ganito. Wala kang alam, nanggigil niyang sabi. Hinawakan niya ako sa braso, bumuon ang kuko niya sa balat ko. Akala mo ba hahayaan kitang sirain ako? Ikaw na walang kwentang anak? Mas mabuti pang namatay ka na lang kasama ng kuya mo. Kinaladkad niya ako palabas ng kwarto. Nagpupumiglas ako, sumisigaw, humihingi ng tulong, pero walang tutulong. Takot ang lahat ng katulong sa kanya. Dinala niya ako sa baba, sa kusina, papunta sa pinto ng wine cellar sa ilalim ng bahay. Binuksan niya ang pinto at itinulak ako sa dilim. Bumagsak ako sa hagdan. Ang sakit ng katawan ko. Diyan ka lang, sigaw niya mula sa itaas. Mabubulok ka dyan hanggang sa matapos ko ang lira na yan. Walang makakarinig sa'yo. Wala. Ang huli kong narinig ay ang pagkalansing ng susi at ang pagsara ng mabigat na pinto. Nayakap ko ang sarili ko sa dilim. Ang lamig, ang dilim. Ate Lira, iyak ko. Tulong. Ladies and gentlemen, welcome to the Alonso Foundation Charity Gala. Ang ilaw ng chandelier sa ballroom ng Manila Hotel ay nakakasilaw. Ang musika ng orkestra ay pilit na tinatakpan ng baho ng mga plastik na ngiti ng mga bisita. Lahat ng mga who's who ng lipunan ay narito. Mga politiko, artista, at mga negosyante. Pumasok ako suot ang isang red velvet gown na yakap ang bawat kurba ng katawan ko. Kulay ng dugo. Kulay ng digmaan. Stay sharp, senyora, bulong ni Elias sa earpiece ko. Nasa labas siya ng ballroom kasama ang security team. Hindi sila pinayagang pumasok. Hindi ko gusto ang kutob ko ngayong gabi. I can handle her, Elias. Bulong ko pabalik. Nakita ko si Doña Isabela sa gitna ng room. Hawak ang isang champagne glass. Nang magtama ang paningin namin, ngumiti siya. Hindi yung nangiting mapang-asar, kundi isang nangiting panalo. Kinabahan ako. Lumapit siya sa akin. Bella darling, I'm so glad you made it. Akala ko masyado kang busy sa pagwasak ng kumpanya namin para dumalo sa charity event. Kawang-gawa ang negosyo ko, Isabela. Sagot ko, tinatanggap ang beso-beso niya na parang halik ni Judas. Nandito ako para siguraduhin na ang donasyon ng Monteverde ay mapupunta sa mahihirap, hindi sa bulsa mo. Tumawa siya ng mahina. You have such a sharp tongue. Mana ka talaga sa lolo mo. Anyway, let's toast to new beginnings. Kumuha siya ng 2 baso ng champagne mula sa waiter na dumaan. Inabot niya sa akin ang isa. Tinitigan ko ang baso. Tiningnan ko siya. Huwag kang mag-alala, sabi niya, sabay inom sa sarili niyang baso. Hindi ko dudumihan ang pangalan ko sa harap ng media. Tama siya. Maraming camera, flash ng photographers. Hindi niya ako pwedeng lasunin dito. Kinuha ko ang baso at sumimsim ng kaunti. Lumipas ang 1 oras. Pakikipag-usap sa investors, pakikipagplastikan sa mga donya. Pero unti-unti, parang umiikot ang paligid. Ang tugtog ng orkestra ay parang bumabagal. Ang mga ilaw ay nagiging malabo. Elias, bulong ko sa earpiece. Something is wrong. Walang sagot. Puro static. Elias, napahawak ako sa isang mesa. Ang bigat ng talukap ng mata ko. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko si Isabela sa sulok. Kausap ang isang lalaking nakaitim na suit. Nakatingin sila sa akin. Isabela mouthing words. Goodbye, Lira. Hindi ang champagne, ang lipstick. Ang waiter kanina na nagpunas ng braso ko. Hindi ko alam. Biglang may humawak sa braso ko. Ma'am, okay lang po kayo. Mukhang masama ang pakiramdam niyo. Isang waiter. O hindi. Mukha siyang bouncer. Bitawan mo. Ako. Dadalhin ko po kayo sa clinic, ma'am. Hindi. Elias. Pero wala nang lakas ang boses ko. Ang huling nakita ko ay ang chandelier na parang bumabagsak sa akin at ang nangiti ni Isabela na naglalaho sa dilim.
Panaginip. Nasa dalampasigan ako sa Pangasinan. Ang liwanag, ang simoy ng hangin. Nakita ko siya. Nakatayo sa tabi ng bangka. Nakaputing t-shirt. Gwapo. Maaliwalas ang mukha. Rafael, tumakbo ako palapit sa kanya. Niyakap ko siya. Ang higpit. Ang init. Lira, bulong niya. Gising na. Hindi pa tapos. Gising na, mahal ko. Nasa panganib ka. Ayoko na, Rafael. Pagod na ako. Dito na lang tayo. Hindi pwede. Si Maya. Kailangan ka ni Maya. Hinawakan niya ang mukha ko. Gumising ka. Ngayon na. Gasp! Napabalikwas ako ng bangon. Ang sakit ng ulo ko. Parang binibiyak. Tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Nasaan ako? Tumingin ako sa paligid. Nasa isang hotel room ako. Hindi pamilyar. Madilim. Tanging ilaw lang mula sa bintana ang nagbibigay liwanag. Ang mga ilaw ng city skyline. Nasa kama ako. At wala akong suot na pang-itaas. Kinapa ko ang dibdib ko. Nakabra lang ako. Nasaan ang gown ko? Panik. Bumalot ang matinding takot sa akin. Anong nangyari? Sinubukan kong tumayo pero nahihilo pa rin ako. Gumapang ako sa kama para hanapin ang damit ko. Nasaan? Sa paanan ng kama may nakahandusay na lalaki. Napahiyaw ako at napaatras sa headboard. Sino siya? Nakatalikod siya. Nakasuot ng itim na suit. Hindi gumagalaw. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Isip, Lira. Isip. Tinapik ko ang tenga ko. Wala na ang earpiece ko. Kinuha na nila. Dahan-dahan akong gumapang palapit sa lalaki. Nanginginig ang kamay ko habang inaabot ko ang kanyang balikat. Hoy! Gising! Bulong ko. Halos walang boses na lumalabas. Tinapik ko siya. Matigas ang katawan niya. Malamig. Kahit sa tela ng kanyang suit. Nilakasan ko ang loob ko at itinagilid siya paharap sa akin. Halos lumuwa ang puso ko sa bibig ko. Ang mga mata niya ay bukas. Nakatitig sa kawalan. Walang buhay. At sa gilid ng kanyang sentido, may isang maliit na butas. Dugo ang bumabalot sa kanyang buhok. Ang lalaking ito, siya yung kausap ni Isabela sa party kanina. Ang lalaking sumusunod sa akin nitong mga nakaraang linggo. Ang private investigator niya. Patay siya. At kasama ko siya sa kwarto. Ako, na halos walang damit. Isang bitag. Napaurong ako. Gumagapang paatras hanggang sa tumama ang likod ko sa pader. Tiningnan ko ang mga kamay ko. Walang dugo. Tiningnan ko ang paligid. Ang gulo ng kumot. Ang gown kong pula na nakasaboy sa sahig na parang mantsa ng dugo. Ang buong eksena ay isinisigaw ang isang salita. Krimen. Isang krimen kung saan ako ang suspect. Wiwu-wiwu. Ang tunog ng sirena. Malayo pa noong una, pero papalapit. Papalakas. Napatingin ako sa bintana. Sa ibaba ng hotel, ang mga umiikot na ilaw ng pula at asul ay pumipinta sa madilim na kalsada. Tumigil ang mga sirena. Sakto sa tapat ng hotel. Napatayo ako, hinahanap ang damit ko, ang cellphone ko, kahit ano. Pero bago pa ako makagalaw, bang! 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 Ang malalakas na katok sa pinto ay parang putok ng baril sa tahimik na kwarto. Police! Open up! We have a warrant! Napako ako sa kinatatayuan ko. Nakatingin sa pinto. Nakatingin sa bangkay. Walang daan palabas. Walang matatatakbuhanan. Nahuli ako sa bitag. Police! Open up! Ang bawat katok sa pinto ay parang malaking martilyo na pumupukpok sa dibdib ko. Napatingin ako sa bintana. Imposibleng tumalon. Napatingin ako sa bangkay. Imposibleng itago. Ito na ang katapusan ko. Habang nagpapanik ang isip ko, biglang may narinig akong isang pamilyar na tunog. Mahina lang, pero sapat na para marinig ko sa gitna ng kaguluhan. Ting! Ting! Ting!
Ang tunog ng isang pisong kinukuskos sa pader. Isang senyas. Ito ang senyas na itinuro sa akin ni Elias noong training. Senyas para sa emergency exit. Look left. Napalingon ako sa kaliwang pader. Ang pader sa pagitan ng kwartong ito at ng katabing kwarto. Sa ilalim ng bintana, may isang maliit na aircon vent. Bang! 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 Buksan niyo to kundi gigibabain namin. Wala na akong oras. Gumapang ako papunta sa vent. Hinila ko ang takip nito. Bumagsak ito sa sahig ng may malakas na kalabog. Sa likod nito, wala akong nakitang daanan. Pader lang. Anong ibig sabihin nito? Mali ba ako? Biglang bumukas ang isang maliit na pinto sa loob mismo ng pader. Isang kamay ang humila sa akin papasok. Si Elias. Dalian mo, senyora. Pagkapasok ko, isinara niya agad ang pinto. Sakto. Boom! Narinig namin ang pagbagsak ng pinto ng kabilang kwarto. Nasa loob kami ng isang makitid at madilim na service hallway sa pagitan ng mga kwarto. Tahimik kaming gumapang hanggang sa marating namin ang service elevator sa dulo. Pagdating namin sa basement parking, isang itim na van na walang plaka ang naghihintay. Pagkasakay namin, humarurot ito paalis sa hotel. Ilang segundo lang bago bumaba ang mga pulis para harangin ang lahat ng exit. Nakahinga ako ng maluwag sa unang pagkakataon. Nanginginig pa rin ako. Inabutan ako ni Elias ng isang kumot at isang bote ng tubig. Paano mo nalaman, Elias? Tanong ko. Nawala ang signal ko. Ginamit nila ang jammer, sagot niya habang nagmamaneho. Pero may mata ako sa loob. Isang katulong na matagal nang may utang na loob kay Senyorito Rafael. Nakita niya si Carmen na isinulat ang salitang bitag sa isang tissue bago siya kinaladkad ni Doña Isabela papuntang cellar. Naitakas ng katulong ang tissue at naiparating sa isa sa mga tauhan ko. Carmen, kahit nakakulong, sinubukan mo pa rin akong iligtas. Pumunta kami agad sa katabing kwarto ng suite na ibinigay sa iyo para sa event. Naghihintay lang kami ng senyas. Ang plano ni Isabela ay ipahuli ka lira. Para habang nasa kulungan ka at abala sa kaso, malaya siyang ubusin ang yaman ng Monteverde. Ang bangkay, sino siya? Si Marco Suarez, isang private investigator. Siya ang inupahan ni Isabela para sundan ka. Malamang, siya rin ang pinatay niya para walang ebidensya. Dumating kami sa isang bagong safe house, isang warehouse sa may pantalan. Ang amoy ng dagat at kalawang ay kabaligtaran ng bango ng hotel. Dito, ligtas kami. Nakuha na ng team ko ang CCTV footage ng hotel. Klaro doon na dinala ka sa kwarto ng walang malay. Pero hindi sapat yon, sabi ni Elias. Kailangan natin ng pruweba na si Isabela ang nag-utos ng lahat. At alam ko na kung saan yon kukunin, sabi ni Elias. May inilapag siyang isang itim na cellphone sa mesa. Ang cellphone ng investigator, nakuha namin sa bulsa niya bago pa dumating ang mga pulis. Agad itong binuksan ng tech expert namin. Protected ng password. Pero pagkatapos ng ilang minuto, bingo! Binuksan niya ang isang video file, nakatago sa isang secret folder. Ang video ay kuha mula sa isang hidden camera, parang butones ng damit. Nasa video si Marco Suarez nakausap si Doña Isabela sa isang coffee shop, ilang oras bago ang party. So ano ang plano? Tanong ni Suarez sa video. Ngumiti si Isabela. Ang ngiti na nakita ko bago ako mawalan ng malay. Simple lang. Patutulugin mo siya. Dadalhin sa kwarto. Huhubaran mo. Tapos tatawag ako ng pulis. Isang malaking eskandalo. Pero humina ang boses niya. Kailangan mong mawala. Pagkatapos, walang testigo, walang bakas. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, sabi ni Isabela, may kinuha siyang isang maliit na sobre at inilapag sa mesa. Ito na ang huling bayad mo sa lahat ng serbisyo mo mula pa noong pinaputol ko ang preno ng sasakyan ng anak ko. Napahawak ako sa mesa. Hindi lang pag-amin sa bitag,
Pag-amin sa pagpatay kay Rafael, nakarecord lahat. Ito na, bulong ko. Ito na ang katapusan niya. Kinuha ko ang cellphone ko. Dinial ko ang numero ni Donna Isabela. 3 ring bago niya sinagot. Hello? Ang boses niya ay masaya. Kampante. Akala niya nasa selda na ako. Hindi ako nagsalita. Iplinay ko lang ang recording. Mula pa noong pinaputol ko ang preno ng sasakyan ng anak ko, narinig ko ang matinis na paghinga sa kabilang linya. Ang katahimikan. Sa sino to? Sigaw niya, puno ng panik. Isabela, sabi ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. This is Bella. Kamusta ang gabi mo? Sana nakatulog ka ng mahimbing dahil sisiguraduhin kong ito na ang huling gabi ng kalayaan mo. Narinig ko ang pagbagsak ng kung anong babasagin sa kabilang linya at ang sigaw niya na puno ng takot bago niya ibinaba ang telepono. Alam na niya. Alam na niyang tapos na ang laro. Ngayon, ako naman ang magdidikta. Hindi pwede. Paanong nanginginig ang kamay ni Doña Isabela habang binabagsak ang telepono? Ang boses ni Lira, ang boses ng multo, umalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Ito na ang huling gabi ng kalayaan mo. Nagwala siya. Ipinagtatapon niya ang lahat ng gamit sa kanyang mamahaling lamesa. Mga papel, pluma, at ang picture frame na naglalaman ng larawan nilang pamilya. Bumasag ito sa sahig, ang bubog ay kumalat na parang mga luha. Hindi ako papatalo sa'yo, sigaw niya sa kawalan. Hindi. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, may naalala siya. Ang huling email mula kay Marco Suarez, ang investigator, bago ito pumunta sa party. Ang subject, final report, target's asset. Dali-dali niyang binuksan ang kanyang laptop. Nandoon ang email at sa loob, isang attachment, isang litrato, ang litrato ng isang villa sa Cebu at sa hardin nito, isang batang babae na masayang naglalaro ng bola. Si Maya, isang demonyong namongiti ang gumuhit sa mukha ni Isabela. Akala mo tapos na ang laro, Lira? Ngayon pa lang tayo magsisimula. Sayang, sa warehouse, pakiramdam ko ay nanalo na ako. Tapos na ang laro, Elias. Sabi ko, hawak ang cellphone na naglalaman ng ebidensya. Bukas, isusumite natin ito sa NBI. Wala na siyang takas. Hindi pa tapos sa senyora, sagot ni Elias. Ang mukha niya ay seryoso. Ang isang ahas na nasa sulok, mas matindi mangagat. Kailangan nating mag-ingat. Gusto kong maniwala na tapos na. Gusto kong isipin na bukas, makukuha ko na si Maya. Biglang nagring ang cellphone ko. Isang numero mula sa Cebu. Ang yaya ni Maya. Hello? Nana Fe? Senyora! Senyora Lira, tulong! Humahagulgol ang boses ng matanda sa kabilang linya. Kinuha nila si Maya. May mga armadong lalaki. Sinaktan nila ako. Kinuha nila ang bata. Parang gumuho ang mundo ko. Nabitawan ko ang cellphone. Lira, anong nangyari? Sigaw ni Elias. Pero bago pa ako makasagot, nagring ulit ang cellphone ko. Isang unknown number. Nanginginig kong sinagot. Kamusta ang anak mo, Lira? Ang boses ni Isabela, puno ng tagumpay. O, Bella pala. Pagtatama niya sarkastiko. Huwag mong sasaktan ng anak ko, Isabela. Hayop ka. Sigaw ko. Ang luha at galit ay nagsasabay sa lalamunan ko. Depende sa'yo yan, sagot niya. Biglang nagbago ang screen. Isang video call. Bumungad sa akin ang mukha ni Isabela. Baliw ang mga mata. At sa likod niya, si Maya. Umiiyak. Takot na takot. Nasa isang lugar sila na madilim at maalikabok. Isang gusaling hindi pa tapos. Nakatayo sila malapit sa gilid. Walang harang. Isang maling galaw lang. Isang maling galaw, ihuhulog ko siya. Sabi ni Isabela na parang nababasa ang isip ko. Anong gusto mo? Pera? Ibibigay ko lahat. Huwag mo lang siyang sasaktan.
Ayoko ng pera mo. Gusto ko, ikaw. Nasaan kayo? Pupuntahan kita. Magaling. Mag-isa ka lang. Walang pulis. Walang ilayas. Ikaw lang. Kapag may nakita akong anino ng kahit sino, paalam, Maya. Ibinigay niya ang address ng isang construction site sa Alabang. May 1 oras ka. At ibinaba niya ang tawag. Elias, ihanda mo ang sasakyan. Sigaw ko. Humarurot kami sa kalsada. Bawat pulang ilaw ay parang 1 taon. Bawat busina ay parang insulto. Nagring ulit ang telepono ko. Si Isabela. Gusto niyang marinig ang boses mo, sabi niya. Itinutok niya ang kamera kay Maya. Mami, Mami, natatakot po ako. Iyak ng anak ko. Pinilit kong pakalmahin ang boses ko kahit dinudurog ang puso ko. Maya, anak, kumanta tayo, ha? Yung kanta ni Daddy. Nanginginig ang labi ko habang sinisimulan kong kumanta ng tulog na. Ang oyay na laging kinakanta ni Rafael sa kanya. Tulog na, bunso. Ang ina mo'y wala pa. Umaasa akong mararamdaman niya sa boses ko na darating ako, na ililigtas ko siya. Ang sweet, sabi ni Isabela, may halong pang-aasar. By the way, may bisita ka pa pala dito. Kasama ko ang paborito mong hipag. Biglang dumaan sa kamera ang isang anino, si Carmen. Ang mukha niya ay putlang-putla, puno ng takot. Carmen, bulong ko. Anong ginagawa niya doon? Bilisan mo, Lira. Nauubos na ang pasensya ko. At pinatay niya ang tawag. Pagdating namin sa construction site, huminto ang sasakyan sa malayo. Dito na lang ako. Sabi ko kay Elias, gawin mo ang dapat mong gawin. Pero huwag kang magpapakita. Tumango si Elias. Mag-iingat ka, senyora. Tumakbo ako papasok sa madilim na gusali. Umakyat ako sa hagdan, 10 palapag, gamit ang natitirang lakas ko. Pagdating ko sa rooftop, bumungad sa akin ang malakas na hangin. Nandoon sila. Si Isabela, hawak-hawak si Maya, sa mismong gilid ng building. Si Carmen ay nakatayo sa isang sulok, umiiyak. Mabuti't dumating ka, sabi ni Isabela. Pakawalan mo na siya, Isabela. Nandito na ako. Tumawa siya. Isang tawang nakakakilabot. Kumuha siya ng isang maliit na patalim mula sa kanyang bag at itinutok ito sa leeg ni Maya. Isa lang ang paraan para makalaya ang batang to, sabi niya. Ang mga mata niya ay nanlilisik sa galit. Ano yon? Sabihin mo. Itinuro niya ang gilid ng building kung saan ako nakatayo. Ang dilim sa ibaba. Ang kamatayan. Tumalon ka. Natigilan ako. Tumalon ka, Lira. Kapag nakita kong bumagsak ang katawan mo sa semento, ibibigay ko ang bata kay Carmen. Kapag hindi, sabay kaming tatalon ng apo ko. Ang hangin sa rooftop ay parang kutsilyong humihiwa sa balat ko. Ang bawat salita ni Isabela ay umalingaw sa utak ko. Tumalon ka. Tumingin ako sa anak ko. Ang mukha niya ay basang-basa ng luha. Mami, hikbi niya. Tumingin ako sa baba. 10 palapag. Ang mga sasakyan sa ibaba ay parang mga laruan. Isang hakbang lang. Sige na, ano pang hinihintay mo? Sigaw ni Isabela. Ang boses ay nanginginig sa galit at kaba. Dahan-dahan akong humakbang papalapit sa gilid. Pangako, Isabela? Tanong ko. Ang boses ko ay basag. Pangako na hindi mo siya sasaktan. May isang salita ako. Sagot niya. Isang kasinungalingan. Tumingin ako kay Carmen. Umiiling siya. Humahagulgol. Huwag, Ate Lira. Huwag. Huminga ako ng malalim. Para sa'yo to, Maya. Para kay Rafael, ipinikit ko ang aking mga mata. Akmang ihahakbang ko na ang paa ko palabas ng rooftop ng, Mama, tama na! Isang sigaw ang pumunit sa tensyon ng gabi. Si Carmen. Tumakbo siya papalapit kay Isabela. Sinubukan niyang agawin si Maya. Huwag kang makialam dito, Carmen.
Traidor ka rin! Sigaw ni Isabela, itinutulak ang sariling anak palayo, habang mahigpit pa rin ang hawak kay Maya at sa patalim. Hindi niyo po ba nakikita? Umiiyak na sigaw ni Carmen. Ginagawa niyo ulit to. Inulit niyo lang ang ginawa niyo kay kuya. Natigilan si Isabela. Anong pinagsasabi mo? Pinapili niyo si kuya noon. Patuloy ni Carmen. Ang mga salita ay bumubuhos na parang agos ng ilog. At pinili niyang mamatay para iligtas si Ate Lira. At ngayon, pinapapili niyo si Ate Lira na mamatay para iligtas ang anak niya. Kailan ba kayo titigil, Mama? Hanggang sa maubos tayong lahat? Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nakita ko ang pagkakataon. Dahan-dahan akong umatras, papalayo sa gilid. Wala kang alam. Depensa ni Isabela, ang muka ay nagpapakita ng lito at sakit. Hindi ko gustong mamatay si Rafael. Aksidente yon. Aksidente na dahil sa babaeng yan. Hindi aksidente. Ang sigaw ni Carmen ay umalingaw-ngaw sa buong rooftop. Mas malakas kaysa sa hangin. Alam ni Kuya ang ginawa niyo sa preno ng kotse. Alam niya na para kay Ate Lira yon, pero sinakyan niya pa rin dahil mas gusto niyang siya ang mawala kaysa sa mag-ina niya. Nagpakamatay siya dahil sa inyo, Mama. Kayo ang pumatay sa kanya. Isang matinding katahimikan. Parang huminto ang mundo. Binitawan ni Isabela ang patalim. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tumingin siya sa akin, sa kanyang kamay. Tapos kay Maya. Hindi totoo yan. Bulong niya. Mahal ako ni Rafa. Hindi niya ako kayang iwan. Mahal niya po kayo. Umiiyak na, sabi ni Carmen. Pero mas mahal niya ang pamilya niya. Isang bagay na hindi niyo kailanman naintindihan. Ang katotohanan, ang bigat nito ay parang isang malaking bato na bumagsak sa balikat ni Isabela. Ang pagtatanggi niya sa loob ng isang taon ay gumuho sa isang iglap. Hindi ang malas ni Lira ang pumatay kay Rafael, kundi ang pagmamahal ni Rafael para kay Lira. Biglang, isang pulang laser dot ang lumitaw sa dibdib ni Isabela. Sinundan pa ng isa at isa pa. Mula sa dilim ng katabing building, lumitaw ang mga anino, mga sniper, ang team ni Elias. Kasabay noon, bumukas ang pinto ng rooftop. Pumasok ang mga pulis, nakatutok ang mga baril. Bitawan mo ang bata, Isabela. Tapos na ang laro. Sigaw ng hepe ng pulis. Napatingin si Isabela sa paligid. Napapaligiran na siya. Walang takas. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay hindi na puno ng galit. Puno na ito ng kawalan. Basag. Wasak. Kung hindi siya mapapa sa akin, bulong niya, tumingin siya kay Maya na umiiyak. Hindi rin siya magiging sayo. Bago pa may makagalaw, hinila niya si Maya at tumakbo sila, hindi palayo sa mga pulis, kundi papunta sa gilid ng building. Maya! Isang sigaw na nagmula sa kaluluwa ko. Tumakbo ako. Ang mundo ay nag-slow motion. Nakita ko silang dalawa na nahuhulog sa dilim. Ang sigaw ni Maya. Ang blangkong mukha ni Isabela. Pero sa huling segundo, bago sila tuluyang mawala sa paningin ko, itinulak ni Isabela si Maya. Pabalik. Papunta sa akin. Isang huling kilos ng isang lola. O isang huling kilos ng pagsisisi. Hindi ko alam. Nasalo ko ang braso ni Maya. Ang bigat niya. Nadala ako ng kanyang puwersa at pareho kaming dumula sa sahig. Ilang pulgada na lang mula sa bangin. Narinig ko ang sigaw ng mga pulis. Ang sigaw ni Carmen. Pero ang tanging tunog na malinaw sa akin ay ang mahinang tunog ng pagbagsak sa ibaba. Yakap-yakap ko ang anak ko. Mahigpit. Nanginginig kaming dalawa. Tumingala ako. Ang mga pulis ay papalapit. Si Elias, si Carmen. Pero ang tinitingnan ko ay ang langit. Ang madilim na langit. Tapos na. Ang tunog ng ambulansya at pulis ay naghahalo sa hangin. Pero sa rooftop, parang nasa ilalim kami ng tubig. Ang ingay ay malabo. Malayo. Nakatayo lang ako doon. Yakap-yakap si Maya na humahagulgol sa dibdib ko.
Dumating ang mga paramedic para tingnan kami, pero iwinagayway lang sila ni Elias palayo. Alam niyang hindi pisikal na sugat ang problema namin. Tapos na, senyora. Bulong ni Elias, ipinatong niya ang kanyang jacket sa mga balikat ko. Tumango ako, pero ang mga mata ko ay nakatingin sa kawalan. Tapos na nga ba? Oo, wala na si Isabela. Wala na ang banta. Pero bakit parang walang laman? Inasahan kong magagalak ako, magbubunyi. Pero wala. Tanging ang bigat lang ng katawan ng anak kong nanginginig sa takot ang nararamdaman ko. Lumapit si Carmen. Ang mukha niya ay puno ng luha at putik. Lumuhod siya sa harap ko. Ate Lira, patawarin mo ako. Ikbi niya. Patawad kung ngayon lang ako. Kung naduwag ako. Tumingin ako sa kanya. Nakita ko sa mga mata niya hindi lang ang pagsisisi, kundi ang sakit ng pagkawala ng isang ina at kapatid sa iisang gabi. Hinawakan ko ang balikat niya at dahan-dahan siyang itinayo. Tumayo ka, Carmen, sabi ko. Ang boses ko ay pagod. Pareho lang tayong biktima dito. Niyakap niya ako. At sa yakap na yon, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng nangyari. Ang pamilyang winasak ng galit at kasakiman. Makalipas ang isang linggo, ang balita ng pagkamatay ni Doña Isabela Alonzo ay nasa lahat ng dyaryo. Ang official story, suicide, dahil sa mga kaso ng fraud at money laundering na isiniwalat ng Monteverde Holdings. Ang video confession niya tungkol sa pagkamatay ni Rafael ay hindi na namin inilabas sa publiko. Para saan pa? Patay na siya. Ang hustisya na hinahanap ko ay hindi para sa mata ng tao, kundi para sa katahimikan ng kaluluwa ni Rafael. Ang Alonzo Group of Companies ay bumagsak. Ang mga ari-arian ay kinumpiska ng gobyerno. Ang pangalan na dating kinatatakutan at iginagalang ay naging simbolo ng kahihiyan. Nasa opisina ako ng chairman ng Monteverde Holdings, ang opisina na dapat ay sa akin. Nakaupo ako sa malaking leather chair, nakatingin sa city skyline, angat na angat sa lupa. Pero pakiramdam ko, mas gusto ko ang amoy ng dagat at buhangin. Senyora, narito na po siya, sabi ni Elias mula sa pinto. Pumasok si Carmen. Hindi na siya nakayuko. Maayos ang kanyang pananamit. May kaunting kulay na sa kanyang pisngi. Maupo ka, Carmen, sabi ko. Umupo siya sa tapat ko, puno ng respeto. Ikaw na ang mamamahala sa Alonzo Foundation, sabi ko. Gawin mo itong tunay na pundasyon. Tulungan mo ang mga batang naulila dahil sa krimen. Ito ang paraan para bigyan natin ng bagong kahulugan ang pangalan ng pamilya niyo. Tumango siya. May determinasyon sa kanyang mga mata. Gagawin ko, Ate Lira. Pangako. At isa pa, huminga ako ng malalim. Ito na ang huling desisyon. Gusto kong ikaw ang umupo sa pwesto ko dito sa Monteverde. Ikaw ang maging bagong chairperson. Nanlaki ang mga mata niya. Pero, sa inyo po ito. Karapatan nyo. Ang karapatan ko ay ang maging ina ni Maya. Sagot ko. Napatunayan mo na sa akin ang katapatan mo, Carmen. At mas magaling ka sa negosyo kaysa sa akin. Pamunuan mo ito. Palaguin mo. Gamitin mo sa tama. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Inabot ko ang kamay niya. Panahon na para pareho tayong maghilom. Sa huling pagkakataon, binisita ko ang puntod ni Rafael. Dala ko ang paborito niyang puting rosas. Umupo ako sa damuhan. Hinaplos ko ang malamig na marmol ng kanyang lapida. Hi, mahal, bulong ko. Tapos na. Malaya ka na. Malaya na kami. Alam mo ba, kagabi, napanaginipan kita. Pagpapatuloy ko, habang pinipigilan ng luha. Nakangiti ka raw. Sabi mo, masaya ka na. Sana totoo yon. Huwag kang mag-alala sa amin ni Maya. Uuwi na kami sa Pangasinan. Doon, kung saan simple lang ang lahat. Kung saan nagsimula tayo. Hinalikan ko ang pangalan niya sa lapida. Mahal na mahal kita, Rafael. Hanggang sa muli. Tumayo ako at tumalikod. Sa paghakbang ko palayo,
Naramdaman ko ang pag-ihip ng hangin, parang isang yakap mula sa likod. Napangiti ako. Hindi na ako lumingon. Ang amoy ng inihaw na isda at maalat na hangin ang sumalubong sa amin pagbaba ng bus. Napangiti ako. Ito ang amoy ng tahanan. Mami, nasaan po tayo? Tanong ni Maya. Hawak ang kamay ko habang nililibot ng tingin ang paligid. 5 taon na siya ngayon. At ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang probinsya ng may malay. Nandito tayo sa bahay ni Lolo, anak. Sagot ko. Itinuturo ang luma naming bahay na ngayon ay bagong pinta na ng puti at asul. Salamat sa tulong ni Elias bago kami dumating. Ang mga sirang bintana ay napalitan na ng salamin. Ang bakuran ay malinis at may tanim na mga gumamela. Tumakbo si Maya papasok sa bahay. Ang tawa niya ay tumatalbog sa mga pader na dati ay puno ng lungkot. Sumunod ako sa kanya at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, gumaan ang pakiramdam ko pagpasok sa pintong yon. Wala na ang bigat, wala na ang multo ng nakaraan. Aling Lira, welcome back! Si Aling Marites tumatakbo mula sa kanyang tindahan, may daladalang isang bandehadong puto. Ang mga kapitbahay ay isa-isang nagsilabasan, nakangiti, kumakaway. Walang tanong tungkol sa iskandalo sa Manila, walang paghuhusga. Tanging mainit na pagtanggap lang. Salamat po, sabi ko. Ang puso ko ay puno ng pasasalamat. Sa sumunod na mga buwan, naging simple ang buhay namin. Sa umaga, ihahatid ko si Maya sa maliit na eskwelahan sa bayan. Pagkatapos, maglilinis ako ng bahay, mamamalengke, at magluluto. Sa hapon, susunduin ko siya at maglalaro kami sa dalampasigan. Tinuruan ko siyang gumawa ng sandcastle. Tinuruan ko siyang kilalanin ang mga isda na huli ng mga mangingisda. At sa bawat paglubog ng araw, uupo kami sa buhangin at ikukwento ko sa kanya ang tungkol sa kanyang ama. Si daddy mo, paborito niya ang dagat. Sabi ko isang hapon habang pinapanood namin ang kulay kahel na langit. Sabi niya, ang dagat daw, kahit gaano kalaki ang alon, laging bumabalik sa pagiging kalmado. Gaya po natin, Mami? Tanong niya. Napangiti ako at niyakap siya. Oo, anak, gaya natin. Isang araw, habang naglalakad kami pauwi, nakita namin si Carmen na bumababa sa isang magarang kotse. Nagulat ako. Hindi siya nagsabing bibisita siya. Ate Lira, tawag niya. May dalang malaking teddy bear para kay Maya. Tita Ninang! Sigaw ni Maya at tumakbo para yakapin siya. Naging malapit silang dalawa. Binisita kami ni Carmen minsan sa isang buwan. Siya na ngayon ang modernong CEO ng Monteverde. Pero sa harap namin, siya pa rin si Carmen. Kamusta ang Maynila? Tanong ko habang nagkakape kami sa beranda. Maingay pa rin, sagot niya natawa. Pero maayos naman. Ang Alonso Foundation nakapagpatayo na ng 2 shelter at ang Monteverde, we're going global. I'm proud of you, Carmen. Salamat sa iyo, ate. Salamat sa tiwala. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Hindi ka ba nagsisisi na iniwan mo ang lahat ng ito? Tumingin ako kay Maya na masayang naglalaro sa buhanginan kasama ang bago niyang oso. Nakita ko ang purong saya sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit anong pera. Umiling ako. Hindi, Carmen. Hindi ako nagsisisi. Dahil ang tunay na kayamanan, hindi pala yung mga bagay na hawak mo, kundi yung mga taong kayakap mo. Nagkatinginan kami at sabay na napangiti. Isang ngiti ng pagkakaintindihan, ng paghilom, at ng isang bagong simula na pareho naming pinaghirapan. Makalipas ang 10 taon, ang maliit na bahay sa tabi ng dagat ay isa na ngayong 2-story ancestral house, pinaghalong luma at bago. Ang pintura ay sariwa pa rin, at ang hardin ay puno ng mga bulaklak na paborito ni Maya. Sa dalampasigan, isang grupo ng mga bata mula sa barangay ang masayang naghahabulan.
Sila ang mga estudyante ng Rafael's Little Library and Learning Hub. Isang maliit na eskwelahan na ipinatayo ko para sa mga batang hindi kayang mag-aral sa bayan. Nakatayo ako sa beranda. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsokolate. Pinapanood sila. Sa edad na 41, may ilang puting buhok na sa aking sentido at mga guhit ng ngiti sa gilid ng aking mga mata. Ito ang mga marka ng isang buhay na puno ng pagsubok pero mas puno ng pagmamahal. Hindi ako nag-asawang muli. Maraming nanligaw, isang guro, isang mangingisda, kahit isang balikbayan na engineer. Pero ang puso ko ay nanatiling tahimik. Hindi dahil sa hindi pa ako nakaka-move on, kundi dahil kontento na ako. Ang pagmamahal ni Rafael ay sapat na para punuin ang buhay ko habang buhay. Mommy, isang dalagita na ang lumapit sa akin. Si Maya. Kasing tangkad ko na siya. Ang mga mata niya ay gaya ng sa kanyang ama. Malalim at puno ng kabaitan. Dala niya ang isang photo album. Umupo kami sa duyan na nakasabit sa pagitan ng dalawang puno ng niyog. Ang duyan kung saan kami laging nagkukwentuhan. "Tingnan niyo po, Mommy," sabi niya. Binubuklat ang album. Graduation picture po natin. Ang litrato namin noong high school graduation niya. Sa tabi ko, nakatayo si Tita Ninang Carmen niya, ngiting-ngiti. Si Carmen na ngayon ay isa sa mga pinakarespetadong business leaders sa Asia. At sa kabilang gilid, si Lolo Elias, na ngayon ay retirado na at masayang nag-aalaga ng kanyang mga manok sa likod bahay. "Ang ganda-ganda mo dito, anak." "Mana po sa inyo," sagot niya, sabay sandal sa balikat ko. Tinuro niya ang isa pang litrato. Ang litrato ni Rafael. Sayang po, no? Sana nakita niya. Huminga ako ng malalim. Nakikita niya, anak, araw-araw. "Mami, may tanong po ako," sabi niya. Mas seryoso na ngayon. "Napatawad niyo na po ba talaga si Lola Isabela?" Ito ang tanong na matagal ko nang tinanong sa sarili ko. Tumingin ako sa dagat, sa paghampas ng alon sa dalampasigan. "Ang pagpapatawad, Maya, ay hindi para sa taong nanakit sa'yo. Para sa sarili mo yon," sagot ko. Hindi ko siya pinatawad dahil mabuti siyang tao. Pinatawad ko siya para palayain ang sarili ko sa galit. Para ang matira na lang sa puso ko ay espasyo para sa pagmamahal. Para sa'yo. Niyakap niya ako ng mahigpit. "I love you, Mommy. Kayo po ang pinakamatapang na babae sa buong mundo." "Mas matapang ka," bulong ko. "Dahil lumaki kang puno ng pagmamahal kahit nagsimula tayo sa gitna ng unos." Nanatili kami doon, magkayakap sa duyan habang dahan-dahang bumababa ang araw. Ang kulay gintong sinag nito ay tumatama sa aming mga mukha. Hindi ko na kailangan ng kapangyarihan. Hindi ko na kailangan ng yaman. Ang kailangan ko lang ay ito. Ang simoy ng hangin, ang tunog ng alon, at ang init ng yakap ng anak ko. Dahil ang tunay na hustisya ay hindi paghihiganti. Ang tunay na hustisya ay kapayapaan.